Hello and welcome to another episode of Shelf Life. It's me, Paul. Today we're going to take a look at the newly released Air Jordan 12 Bloodline. So ito siya. Now, looking at the box, so another face box tayo. Sa loob niya, wala namang kakaiba. You have the tissue paper here. Then, dito, kita na ang official colors niya ay black and varsity red. Katulad na nakalagay sa box, dalawa lang talaga yung color niya. You have the red and you have the black. Now, you have the metallic tab here, the Jumpman tab. Tapos kung makikita nyo yung eyelets. Saan ba? Ayan. So, yung eyelets niya, metallic din siya. Okay? So, yung kanyang tab, metallic din. Then, other side. So, you have the tab here, red. Then, the eyelets, red din siya. Now, another red na napansin ko is with the insole. You have the Jumpman logo. Then, underneath, sa outsole, you have the red Jumpman. Okay. Another color red dito. Then, yung kanyang carbon fiber plate sa ilalim. Makikita nyo parang may specks ng white, may color white. Pero I think yun lang yung pinaka third color niya kung sakali. Right? So, tumble leather sa upper niya. Okay? So, kung mapapansin nyo, matte yung finish niya. No? So, hindi siya ganong ka-grainy. If i-compare natin siya sa another Jordan 12 na black, meron ako dito na Jordan 12 playoffs. Kung mapapansin nyo, medyo mas kita yung yung texture ng leather niya and medyo mas shiny siya. Actually, hindi medyo, mas shiny siya talaga. Okay? Yun yung pagka-black niya. Going back to the black color, isa sa mga napansin ko is sa mga pictures niya before nung release, parang all black siya. Pati yung upper, yung mudguard, lahat sila same shade ng black. Pero kung titignan nyo closely, di ko lang sure kung mabibigyan ng justice itong angle na to. Pero kung mapapansin nyo, yung mudguard niya, iba yung shade nung black niya. Mas mas lighter. Hindi siya same color nung sa upper. Saka dito sa may toe box na to. Hindi siya same color. Iba yung shade niya. Kung hindi pa kayo familiar, itong shoe na to, dapat ma-release siya last year, 2025. Pero nag-giveaway siya sa Jordan 12 flu game. So, na-push back yung release niya. So, this year lang siya na-release. And, kung napanood nyo yung mga ibang videos, or nag-conduct kayo ng research, medyo tied siya kay Roman Reigns. Kung kilala niyo si Roman Reigns, isa siyang WWE superstar. So parang di ko sure kung siya yung official endorser talaga. I think yung bloodline is related dun sa kanyang faction. Sorry, sa WWE. Though hindi ako familiar kasi hindi na ako nagfa-follow ng WWE. Pero recently, may mga nakita ko mga photos, videos na suot-suot niya itong bloodline na model na to. Isa sa mga interesting things na napansin ko talaga dito sa shoe na to is yung parang theme niya na stealthy siya, kung familiar kayo sa mga stealth planes, all black siya, di ba? So hindi siya shiny, so para hindi siya mapansin. So parang ganito yung tema nung shoe na to. So isa sa mga interesting na napansin ko dito is yung Jumpman logo sa tongue. Kung mapapansin nyo, stitched siya pero hindi siya red. So hindi siya red color, black color yung ginamit niya. Even yung mga nakalagay dito na 2-3, makikita nyo na black din siya. Alright, so kapag sa malayo, hindi talaga
mapapansin. Na yun lang yung na parang na-realize ko dito sa shoe na to na kapag hindi alam nung titingin sa malayo, so hindi nila mapagkakamalan na Jordan shoe siya. So merong another shoe na parang same yung formula niya, which is yung Jordan 12 Black Taxi. Yellow naman, or yellow or gold yung kanyang accent color. So almost same design, no? Different colors lang, pero yung variant na yon is yung Jumpman logo niya yellow, pati yung letters dito, and nakasulat dito yellow din. So medyo iba talaga yung build nitong shoe na to. Dito naman sa back, kung mapapansin nyo, black din siya, no? Usually very legible, no, mababasa mo talaga yung nakasulat. Pero dito medyo mahirap siyang mabasa, lalo na yung mga small letters, no. So kumbaga parang ano ba tawag dito? Parang nakabaon, ano? Hindi siya talaga print. So yun. So all leather siya dito, yung lace niya. Now, kung ikukumpara natin siya sa another Jordan 12, kung makikita nyo dito sa likod niya, talagang kita, very visible yung nakasulat. Okay. So, ano naman ang overall feedback ko dito sa shoe na to? So, unang-una, very unique siya. So, I don't think nakakita ako ng another Air Jordan 12 na ganito yung design niya. So, parang very minimalist yung design niya. Kung mahilig kayo sa dark shoes, na sa all black shoes, so you might consider talaga na kunin tong shoe na to. Like what I said earlier, kapag hindi ka familiar sa Jordan 12 and nakita mo ito na suot ng another person, so hindi mo talaga aakalain na isa siyang Jordan shoe, kasi unless talagang tignan mo siya ng malapitan, dun mo malalaman na ano siya, Air Jordan siya, kasi yung usual na Jumpman logo niya dito black din. So hindi mo talaga mare-recognize, and then yung nakalagay sa back, hindi mo rin basta-basta makikita yung Jordan na name. Okay? So siguro yung 23 giveaway siya, no? So masasabi mo na Air Jordan siya. So ano naman yung mga parang nasa wishlist ko, no, for this shoe na sana ginawa nila or nilagay nila. So ayun nga. So siguro mas maganda kung red din yung Jumpman logo niya here, and yung mga letters niya dito, yung word na 2 saka yung number 3, siguro maganda siya kung red siya. Pero yun nga, ang theme nung shoes na to ay parang stealth, no? So talagang sinadya nila na ganito talaga yung design niya, black and red lang talaga. Okay, so kumbaga hindi nangingibabaw yung red. And also it would be nice na meron sanang option na red lace, no? So itong mga nakaraan na releases, no, especially sa mga Air Jordan 1s, may mga option na may mga another set of laces na kasama yung shoe. So pwede kayong mag-mix and match. Now, regarding dun sa red lace, madali naman makakuha ng red laces na binebenta online. So nag-purchase ako. Hindi to sponsor nung site. Nag-purchase ako sa Shopee ng lace. So gusto ko sana i-try kung mag-iiba ba yung niya, yung aura niya kapag red yung lace niya. So tignan natin. And now we're back. Ayan, so para hindi na kayo mahirapan and mag-experiment, ako na yung nagpalit ng lace. So ayan siya. So pinalitan ko siya nung lace na nabili ko sa Shopee. Alright, so ayan siya. So ano ba sa tingin nyo? Maganda ba? Much better ba siya? Or meh? Meh lang, meh. Okay, so black and red. So siguro kanya-kanyang taste lang, no? Ako wala pa akong opinion na kung ano yung mas maganda. Pero most likely babalik ko yung black. Yung nabili ko lang na lace parang medyo mas thicker siya, no? Mas mataba siya. So sana hindi lumuwag yung eyelets ng shoe. Baka ma-void yung warranty. Though
Alam ko naman wala atang warranty yung shoe. So I don't think may warranty na binibigay yung yung Titan. Sa Titan ko na avail itong shoe na ito. So ayun, so I have many shoes pa no na naka-line up. So please like and subscribe if you like this content para ma-inform din kayo dun sa mga up and coming na shoes na titignan natin. So again, thank you and God bless.